Sa isang maliit na bayan, 3 beses na sinuway ng iisang pamilya ang lohika. Noong 1977, 2 magkaparehong babae ang isinilang. Noong 1981, 2 lalaki. Noong 1985, 2 pang lalaki. 6 na anak, 3 pambihirang pagbubuntis, isang ina na muntik ng mamatay. Isang ama na muntik ng sumuko, at isang lihim na walang sinuman sa labas ng bahay na iyon ang nakaisip. Hindi lang ito kwento ng isang pambihirang pamilya. Ito ang kwento kung paanong ang pag-ibig ay lumalago kahit tila napakabigat na para magpatuloy. Noong taglamig ng 1977, amoy pintura pa ang simpleng bahay na iyon, puno ng bagong pangarap. Magkasama lang sila, walang yaman, walang apelyidong kilala. Nang kumpirmahin ng doktor ang pagbubuntis, mahiyain ang ngiti ng ina. Una nilang anak, o iyon ang akala nila. Sa ikatlong konsultasyon, natahimik ang silid. Hindi isa ang dinadala mo. Kumabog ang puso ng ina, hinigpitan ng ama ang hawak sa kanyang kamay. 2 sila. Natawa sila, umiyak at natahimik, iniisip kung may makakaalam. Mahirap ang pagbubuntis. 2 pintig, 2 galaw, isang katawan na halos hindi na kaya. Maagang dumating ang panganganak. Sa maliit na ospital, ipinanganak ang 2 batang babae, magkapareho sa lahat ng detalye, parang salamin ng isa't isa. Ang kanilang iyak ang nagbago sa bahay magpakailanman. 4 na taon ang lumipas, 1981. Nang akala nilang mas maayos na ang buhay, muling sinubok sila ng tadhana. Unay itinanggi ng ina, ngunit nang lumabas ang resulta, napaiyak siya sa kusina. Sa klinika, muling narinig ang parehong linya, hindi isa. 2 lalaki. Kumalat ang balita. Ang ilan nagsabing biyaya, ang iba sumpa. Ngunit walang tumulong. Malakas ang mga sanggol, malakas ang iyak. 4 na bata na ngayon. Ang bahay lumiit, ang katahimikan nawala. Ang ina hinati ang sarili sa 4, ang ama nagtrabaho hanggang gabi. May mga gabing umiiyak siya ng palihim, nagtataka kung sapat ba siya. Ngunit tuwing umaga, bumabangon siya, naghahanda ng baon, nagtatali ng sintas, humahalik sa noo. Dahil minsan, ang pag-ibig ay pagpapatuloy kahit wala ka ng lakas. At noong 1985, dumating ang ikatlong pagsubok. 2 lalaki ulit. Hindi na umiyak ang ina, nanahimik lang. Ang panganganak ang pinakamahirap. Mahina ang iyak sa simula, ngunit nabuhay sila. 6 na bata na ngayon, 2 babae, 4 na lalaki. Ang bahay naging isang nilalang na humihinga sa ingay, umiiyak sa pagod, ngumingiti sa maliliit na sandali. Ang mga ate natutong mag-alaga ng maaga, isinuko ang sariling pagkabata. Ang ama umuuwi pagod, ngunit pilit pa ring ngumiti. At gabi-gabi, kahit saglit lang, inuupo ng ina ang bawat isa, hinahaplos ang buhok at bulong, mahal kita. Lumipas ang mga taon, lumaki ang mga bata. Ang mga babae nagdala ng bigat na hindi nakikita, ang mga lalaki nagbuklod sa katahimikan. Hanggang sa dumating ang araw na lumabas ang katotohanan, isang lihim mula pa noong 1977. Sinabi ng ina na hindi na siya dapat nagdalang tao muli, ngunit 3 beses siyang nagbuntis. Araw-araw siyang nabuhay sa takot. At inamin niyang minsan, hindi pantay ang naibigay na pagmamahal, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kaligtasan. Ang mga luha bumalik, ang mga sugat bumukas. Humingi siya ng tawad, hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil hindi niya kayang magmahal ng mas mabuti. Mabilis lumala ang sakit. Ngunit muling napuno ang bahay, ng mga anak na ngayoy matatanda, nagbabalik para mag-alaga. Sa huling gabi, hinawakan niya ang kamay ng ama at bumulong, magiging maayos sila. At nang siya'y lumisan, ang buong bayan ay dumalo. Ang pamilya hindi perpekto, ngunit nagtagumpay. Ang kwento nila hindi aksidente, kundi pagtitiis. At sa huli, nang bumalik ang 6 sa lumang bahay, wala nang sakit, wala nang sigaw, tanging alaala. Doon nila naunawaan, ang ina hindi perpekto, ngunit buo. Ibinigay niya ang lahat, kahit wala na siyang natitira. Ang kanilang kwento, hindi para sa dingding, kundi para sa puso.